Mga kwento ni Thelmo. Ang kwentong ito ay base sa totoong kaganapan mula sa ating tagabahagi na tawagin na lamang natin sa pangalang Adolfo. Dekada 80 ito nangyari sa May Asungot, Cebu. Nang mga panahong ito, pinamumugaran umano ang lugar ng mga rebelde. Sa kung sinong malapit na nakatira dito, nakasalukuyan ngayong nakikinig. Mabibigyan ito ng katotohanan. Ito na rin ay base sa ating sender na si Adolfo. Doon kasi siya nakatira at lahat ng tao ng mga panahong yung sa lugar ay takot na takot umano. Ayon kay Adolfo, hindi naman umano nananalasa at abusado ang mga rebelde. Mababait daw ang mga ito at katunayan ay isa sa mga yon ay naging kaibigan ni Rodolfo. Ang pangalan nito ay itago na lamang nating Javier. Napakaliblib pa umano ng lugar noon. Bihira ang kabahayan at walang maayos na daan. Kung may tatanong nyo kasi ang lugar na nabanggit, ay nabalot ito ng walog. Yun bang puro na lang kabundukan at ang tatarik pa ng lugar. Ang mga rebelde nga noon ay nakapagtatakang nabuhay naman ng maayos. Mantakin nyo, napakalayo sa tubig. Nasa baba ito at kinakailangan pa nilang bagtasin ng matarik na daan makakuha lamang ng tubig noon. Nakakapagod kung iisipin at nakakaawa. Itong si Adolfo, nasa edad 16 na taong gulang pa noon. Tapos ang bahay nila ay nasa gilid ng bundok, pero nasa gitna. Bale, bewang ba? Payak na karaniwan nating makikita sa ganoong lugar. Isang palapag lang at nasa gilid lamang yon. Nakakalula pa rin umano ang mga bangin. Ang kuta naman ng mga rebelde ay nasa iba't ibang direksyon. Nagpapalipat-lipat kasi ang mga ito at gumagawa ng butas. Para bang digmaan umano noon sa Vietnam. Ang ginagamit na taktika ng lokal na mamamayang sundalo ay ang nakakamanghang yungib umano. Nakadisenyo para makatagal ang tao sa may ilalim. Proteksyon sa bomba at lason. Bukod pa dyan ay may mga patibong noon. Ganoon umano kaingat ang mga rebelde sa naturang lugar. Baka kasi magkaroon ng engkwentro na posibleng madamay ang hindi kasali. Kuminsan pa, namamataan na lamang ni Adolfo na nasa ibabaw ng mga puno. Biruin nyo, buong maghapong nasa ibabaw ng puno yon. Nakakangawit noon. Ito ay kapag may ronda umano. Mga matatalino at ang iilap umano ng mga taong ito. Nasanay na rin naman ang pamilya nila Adolfo. Gawa ng sa kanila kasi laging pumupuslit ang ilan sa mga rebelde. Nakikipag-inuman pa nga umano sa kanyang tatay, tapos ay tumutulong ang mga ito sa pag-iigib ng tubig. Nakapagtataka ding may mga pera ang mga ito, na para bang may nagsusuplay o sumusuporta. Base sa natuklasan ni Adolfo, mula pa daw sa iba't ibang isla ang mga kasapi. Ang iba ay taga Luzon, may taga Negros at may taga Samar din. Pero karamihan ay taga Mindanao. Basta, napadpad lang sa lugar dahil nga tinutugis ito ng militar. Hindi na kaila ang mga ito sa panahong yon dahil kasagsagan talaga ng rebelyon. Lalo na sa mga taong hindi umaayon sa kung ano ang patakaran ng kinauukulan. Kumbaga, gobyerno, yun naman yung hinaing nila. Ang umano, politika dito sa bansa. Dahil nga sa pagiging madalas pumuslit sa bahay nila mga rebelde, doon na nakilala ni Adolfo si Javier. Ang edad ni Javier ay nasa 30 anyos noon. Sa lahat ng mga kasapi ay ito lamang umano ang malapit sa kanila. Para na rin ngang taga roon. Kung kumilos ay hindi mapaghahalataan.
Ang armas, itinatago lamang sa paligid ng bahay nila Adolfo. Noong isang beses na may rumonda, naroroon pa si Javier sa kanila. Napakagaling magpanggap. Katunayan na ito pang sumagot sa mga katanungan ng mga sundalo. Dinadaan lamang sa konting kasiyahan at nagpapanggap na lasing nun. Sila Adolfo naman ay natanong kung sino ba itong bagong salta. Ang sabi nga ng tatay ni Adolfo, na itago na lamang natin sa pangalang Butikol. Pamangkin niya umano. Sinasabi niya pa na minsan ay napapadaan doon ng mga rebelde. Hindi nila alam kung saan pumupuslit. Natatakot din umano sila. Yun lang. Ganoon lamang lagi ang sangbit ng tatay kapag may napapadalaw. May mga hindi kilalang tao na dumadalaw pero hindi bahagi ng rebelde. Si Javier umano noon ay nag-aabiso na huwag kausapin dahil nga daw CI daw yon. Intel kumbaga. May nagpapanggap pa nga umanong baliw pero napakalinis ng kuko. Napapailing na lamang daw si Adolfo noon. Lumang diskarte umano at mapaghahalataan talaga. Isang hapon noon, ayon kay Adolfo, umalis umano si Javier. Nagpaalam naman at ang sabi ay babalik kaagad. Pero bago mangyari yon, sa mga nagdaang araw ay may gumagalang hindi kilalang tao tuwing gabi. Ito na rin ay base sa salaysay ni Javier. Nagtanong pa nga ang binata kung Intel din ba yon. Pero ayon kay Javier, hindi umano. Pero hindi dahil sa hindi CI ay dapat magpakumpiyansa na. Dahil ang tao daw na gumagala, may hindi magandang motibo. Ano sa tingin mo yung taong yon? Tsaka anong motibo, kuya? Basta, walang problema tayo doon. Pero ang ibang nakatira dito may problema. Alis na ako Pakisabi na lamang sa mga magulang mo na baka mamayang gabi ang balik ko. Yun umano ang mga huling salaysay ni Javier. Wala lamang naman umano kay Adolfo yun pero nakakaramdam siya ng kakaiba. Napaka-weirdo. Kinagabihan, inaantay noon ni Adolfo si Javier. Hindi kasi umuwi ang kanyang mga magulang. Naroroon lamang ito sa baba sa bandang ilog na nanatili. Naglalaba kasi ang nanay ni Adolfo. Ito ang madalas mangyari kapag naglalaba. Inaabot ng kinabukasan. Kasama pa nito ang tatay ng binata. Paano ba naman kasi napakahirap ng tubig doon? Doon sa ilog naglalaba at pinapatuyo din doon. Ang hirap naman dalhin paakyat ng nilabhan kung basa pa dahil napakabigat. Yung nanay niya rin ay isang beses lamang umanong naglalaba at bulto ito. Ganoon kahirap ang kanilang lugar. Nga pala Sir Seth, ang nanay ni Adolfo ay itago na lamang natin sa pangalang Isay. Habang nag-aantay sa labas, napansin ni Adolfo yung aso nila na tila ba umiiyak. Nasa silong yun ng bahay na para bang may kinatatakutan ito. Nakalublob sa lupa at walang tigil sa pag-iyak nun. Sinipat kaagad ni Adolfo ang paligid. Baka kasi paparating ang kanyang mga magulang. Baka umuwi ito at babalik na lamang kinabukasan sa may ilog. Pero wala naman siyang nakitang tao sa may daanan pababa nun. Masukal ang lugar pero may espasyo naman sa padahilig na lupa. Ilang saglit lang, yung pag-iyak ng aso ay napalitan na ito ng angil. Nakalubog pa rin pero nakaangat ang ulo at nakatingin sa isang direksyon habang umaangil nun. Sinita ito ni Adolfo habang nakadungaw ito sa may silong. Hanggang sa may narinig siyang kaluskos. Nasa ibabaw banda ito. Tinanaw yun ni Adolfo. Doon din kasi nakasentro ang sipatya ng aso. Hindi na kontento si Adolfo nun. Gawa ng limitado ang kanyang nakikita kaya lumapit na ito sa lugar. Akala pa niya aso lang
dahil nasa ilalim ito ng makapal na damo. Kaya ayon, binato ni Adolfo ang masukal. Kaso, wala namang naging reaksyon sa kung sinong aso yon. Basta matapos niyang batuhin, tumigil ito at wala siyang napansing may tumatakbong hayop. Yun nga lang, may naamoy si Adolfo na hindi kaaya-aya. Nagtaka noon ang binata. Oo, wala silang maayos na palikuran. Doon lamang sila sa baba nagbabawas. Pero sa gilid ng bahay yon. Ang naamoy niya kasi doon ay masahol pa sa baho ng dumi ng pusa. Ilang saglit lang ay muling gumalaw ang mga damo. Doon ay lumapit na talaga si Adolfo. Pero sa pagkakataong yun ay may bitbit na siyang bato. Anumang bubungad sa kanya, tiyak babatuhin niya umano yun. Paghawi niya sa may damo, ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang masilayan niya ang isang tao. Nakatago at nakatuon ang atensyon nito sa itaas banda. May isang bahay kasi doon. Kamag-anak lamang nilang pamilya nun. Maigi niyang tinitigan kung sino ito hanggang sa rumihistro sa kanyang paningin na ito ay walang iba kundi si Javier. Kuya, ikaw lang pala yan. Ano bang ginagawa mo dyan? Huwag kang dumumi malapit sa bahay. Sambit ni Adolfo. Hindi ako dudumi. Walang hiya ka. Hindi ako bata. Dumapa ka. Dito. Huwag ka maingay ha. Tingnan mo. Yun o. Bungad ni Javier nun. Pinatabi siya nito habang nakadapa. Sumimangot ang mukha niya dahil yung amoy umano ay lalong lumala nun. Tiningnan niya namang maigi ang tinuturo ni Javier. Pansin niyang may tao sa likod. Nakadapa yun sa gilid ng isang puno. Akala pa nga noon ni Adolfo ay tiyo lamang niya ito na nasiraan ng tiyan kaya kung saan-saan na lamang dumudumi. Ang sabi ni Javier, meron daw bang ganong tao kung dumumi? Nakadapa, nakaangat ang siko, angat na angat ang puwet, na parang bulkan umano. Napaisip itong si Adolfo at doon ay napagtanto niyang hindi yun ang kanyang tiyo Gardo. Ganun na lamang ang gulat ni Adolfo nang sabihin ni Javier. Ang nakadapa umano ay walang iba kung hindi ito yung nabanggit niyang gumagalang tao. Hindi lamang umano simpleng tao yon, kundi isang aswang. Yun umano ang dahilan kung bakit umalis si Javier. Pero ang totoo ay nariyan lamang siya sa tabi-tabi. Nakita pa nga niya daw umano si Adolfo na parang baliw nun. Nakatulala lang. Hindi alam ni Adolfo kung nagsasabi ba ng totoo itong si Javier pero magpaganon pa man ay sobrang nagtaka siya. Paano nalaman ni Javier na aswang ito? Samantalang karaniwang tao lamang naman siya at hindi albularyo. Pero sa kabila ng lahat, hindi nagsalita itong si Javier. Hanggang sa may kinuha umano ito sa bewang niya. Madilim man pero nakita ni Adolfo na bala ito at ginawang habak. Tinanggal pa nga yun ni Javier tapos hinalik-halikan. Ilang saglit lang ay itinali ito sa kamay tapos ay bumunot ng patalim. Kitang-kita ni Adolfo na naging agresibo umano ang mukha ni Javier. Para bang galit na galit ito. At ang sabi nito noon kay Adolfo, "Dito ka lang. Manood ka." Sabay gapang nito sa damuhan. Sinusundan lamang ito ng tingin ni Adolfo. Napakatinik umano na animoy palakang gumagapang si Javier. Kinakabahan si Adolfo noon
Gusto niyang umalis pero nagdadalawang isip naman siya. Baka kasi mapansin pa ito ng aswang. Tapos ay maudlot ang pagtiktik ni Javier noon. Ilang saglit lang, ayon kay Adolfo, mga 3 dipa na lamang ang layo. Tumayo umano ang nilalang tapos tumingin kay Javier. Gulat na gulat si Adolfo. Tinamaan ng ilaw ang mukha nito. Kitang-kita niya ang mukha nito na parang isang paniki. Dito ay biglang sumunggab si Javier. Nakita ni Adolfo kung paano nagpagulong-gulong ang dalawa patungo sa kanilang bahay. Nasa baba ng bahay ang binatilyo. Doon ito papunta. Nagkabali-bali pa umano ang mga maliliit na kahoy. Tapos ay dito na kumahol ang kanilang aso. Mabilis na umuwi si Adolfo. Dumiretso siya sa may likod kung saan dito bumagsak ang nagbubunong aswang at si Javier. Ang naabutan niya, nakabulagta ng nilalang na yon, habang si Javier ay nasa haligi ng kusina. Nakasandal habang nakaupo. Humihinga pa umano yung nilalang. Tapos gumapang ito at hirap na hirap. Sumisirit ang dugo sa tagiliran at rinig niya ang pagbulubok ng bibig nun. Ayon pa kay Javier ay tabunan umano ni Adolfo ng lupa ang dugo. Si Javier na umano ang bahala sa katawan. Mamamatay din umano yon. Kinabukasan daw, tiktikan umano nila Adolfo ang kanyang tiyuhin. Nalalabas na at magaling na. Natameme si Adolfo noon at wala siyang masabi. Lalo na't noong mga panahon na yon. Kaya nga sinabi nito ni Adolfo na baka tiyo niya yung dumudumi. Dahil meron nga itong nararamdamang kakaibang sakit na hindi gumagaling. Manghang-mangha umano si Adolfo noon. Isa pa, unang beses niyang makakita ng nilalang ng isang aswang. Kung hindi pa dahil kay Javier, mangmang pa umano sana siya dito. Ang tanong noon na naglalagbay sa isip ng binata, anong klaseng tao itong si Javier? Hindi madaling makapanlaban sa aswang ang isang normal na tao. Ayon sa mga naririnig niya sa mga kwento, malalakas sa mga ito. Malademonyo ang abilidad at ang hirap matugis pero papanong ganun na ganun lang kadali na puksa ni Javier yon. Nagawa niyang ipinag-uutos ng kaibigan. Mabuti na nga lang daw ay umulan noon dahil nakatulong din na mawala ang mga bakas ng dugo. Kinabukasan, wala sa bahay si Javier. Pagising niya, ang mga magulang ang nasilayan niya sa tahanan. Napagalitan pa nga siya dahil tinanghali siya ng gising noon. Sa kabila ng lahat ay natandaan ni Adolfo ang sinabi ng kaibigan kagabi. Gagaling na umano si Tio Gardo. Kagad siyang nagpunta sa bahay. Gulat na gulat si Adolfo dahil nakatayo na nga ang tiyuhin niya. Makikita niyang masigla ng mukha nito. Siyempre masigla din ang mga anak niya. Hindi yung tipong parang dinaanan ng dilubyo ang bahay. Buhay na buhay at masaya ang pamilya. Hindi naman yun inusisa pa ni Adolfo. Baka mapaghahalataan kasi. Biglaan yun at tiyak hindi maiiwasan ng pagtataka. Binati siya ni Tio Gardo na ano ba umano ang sadya nun. Bakit hindi pumasok sa loob at nang makaagahan? Teka Adolfo, nasa bahay ka ninyo di ba? May narinig ka ba kagabi na parang may nag-aaway sa may likuran? Sabi kasi ng mga anak ko meron pero hindi sila lumabas. Doon ay sinuri ni Adolfo ang likod ng bahay ng kanyang tiyuhin. May mga bakas sumano ng hawing damo. Siniguro niya kasi baka may mga naiwang dugo pero wala na. Hindi niya alam kung ano bang ginagawa ni Javier doon sa aswang. Matapos kasi nila mag-usap ay umakyat na siya ng bahay kagabi. 2 araw yun na hindi na niya nasilayan si Javier.
Hindi naman ito nagtaka gawa ng rebelde nga ito at baka pansamantalang nagtatago. Pero wala namang nangyayaring ronda nun. Noong bumaba ng ilog itong si Adolfo na may sinangayan para maghakot ng tubig, doon niya nakita si Javier. Nasa kabilang bahagi ito ng ilog. Napapadaan lang. Pero ang kinikilos ay parang iba umano. Yun bang parang may hinahanap? Pero sa tingin niya ay hindi tao. Upo at tayo tapos kalaykay sa lupa ang ginagawa. Umagang umaga nun. Kapuputok pa lamang ng araw. Nga pala, sa magtatanong kung anong itong sinangayan, kawayan ito. Tapos may kurbang kalawit sa bawat dulo. Dito sinasabit ang mga galon na may tali. Pwede din yung container. Depende sa kapasidad ng mabubuhat. Inilapag na nga ni Adolfo ang mga gamit tapos ay tumawid siya sa may kabila. Habang nangyayari yon, hindi niya tinatawag si Javier. Tinititigan niya lamang ng maigi kung ano ba ang kinakalekay nito sa lupa nun. Hanggang sa bigla umanong naging agresibo si Javier. Kumaripas ito ng takbo na para bang may hinahabol. Patungo ito sa liblib nun. Kung kaya naman nagtaka si Adolfo. Nagdadalawang isip siyang sundan, baka may makainkwentro. Pero maya-maya ay nakarinig siya ng igik na waribay malaking baboy. Inisip niya kaagad na baka nangangaso lamang si Javier nun. Dali-dali niya itong sinundan. Pumasok siya sa sobrang sukal na lugar. Hirap na hirap umano siya noon dahil napakakipot nun. Hindi niya alam kung saan dumaan si Javier. Para ba umanong lumundag na lamang ito dahil wala nang bakas nun. Nakita niya kung saang direksyon sumuot pero papanong walang hawing damo at kahoy. Magpaganon pa man na hindi yun naging dahilan para bumalik si Adolfo. Nagpatuloy pa rin siya sa pagpasok. Nasilayan niya si Javier na may bitbit na patalim. Duguan ang kamay. Inaasahan niyang nakapatay ito ng hayop. Pero nang nakalapit ng binata nun, wala o manong hayop. Mga talsik lamang ng dugo ang nakita niya. Sumunod ka pa talaga. Bumalik ka na sa ilog. Huwag ka dito. Wika ni Javier. Nakatalikod lamang ito at nakapagtataka umano kung paano nito nalaman na nakasunod siya. Ang sagot naman ni Adolfo, ano ba daw ang ginagawa ni Javier? Nangangaso ba umano ito? Napamura si Javier nun. Sabi niya, ano daw klaseng lugar ang meron sila Adolfo? Gawa ng hindi lamang iisa umano ang aswang. At malamang sa malamang umano, kung hindi niya naabutan yon, yung naglalabang babae ay mapagkakadiskitahan nito. Paano mo nalaman yun, Javier? Tanong ni Adolfo. Ayon kay Javier, nagpaiwan umano siya sa lugar. Ang mga kasama niya ay lumipat na. Pero dahil sa may napansin pa siyang ibang aswang, minabuti niyang tugisin umano ito. May malasakit ito sa lugar dahil ngayon kila Adolfo. Dagdag pa nito, mautak umano ang nilalang, pero mahuhuli niya rin ito. Nakatakas yun. Inaalam niya umano ang bakas ng nilalang kanina, kaya siya naghuhukay. Kaya nalaman niya na nasa loob ng kakahuyan. Para kasing hindi niya umano tinitigilan yung babae na naglalaba. Kaya naman sinugod niya na ito. Walang nasabi si Adolfo, maliban na lamang sa pagkamangha. Duguan ng kaibigan at galing ito sa aswang. Malamang ay natamaan niya yon. Bumalik na naman sa isip ni Adolfo kung anong klaseng tao si Javier. Teka, matanong ko lang kuya. Total nakita na din naman kita. Bukod sa pagiging rebelde,
Ano po ba kayo? Ayon pa kay Javier ay mahabang kwento umano. Abuti ng isang araw bago niya maintindihan. Pero para magka-idea lamang itong si Adolfo, lahat ng mga rebelde umano may agod, agimat umano at mga pamabayon. Sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay ni Javier, malawak ang saklaw ng mga rebelde sa kaalam. Mas malawak pa ito sa kilala umanong albularyo ni Adolfo. Ito ay dahil sa umaasang mapoproteksyonan umano sila. Noon pa daw ito. Basta isipin na lamang umano ni Adolfo na antingero si Javier. Ayun, yun lang. Naiintindihan na ni Adolfo ang lahat. Naniniwala kasi ito sa mga kakaibang bagay. Dulot na rin ito ng taga-bukid siya. At ang pinakamadali umanong malapitan kung may sakit ang isang tao ay ang albularyo. Kaya bukas ito sa ganitong usapin. Tinanong naman ni Adolfo kung anong daladala niya. Kumbaga kung anong tanga ni Javier. Pero hindi ito kagad nagsalita. Ang sabi nito kay Adolfo ay tapusin na muna ni Adolfo ang ginagawa o yung kung anong ginagawa niya sa ilog doon. Uuwi naman umano si Javier mamaya. Kailangan niya lamang sundan ang nilalang sa mga panahong yon. Tumango naman si Adolfo. Nagagalak siya sa kaibigan. 2 beses itong nagpabalik-balik sa ilog sa pag-igib. At nang matapos yon ay inantay niya na si Javier. Mga hapon siguro yun at padilim na. Nasipatan niya si Javier na paparating at doon lamang ito dumaan sa dinadaan nila patungo sa ilog. Kagad niya namang sinabi sa mga magulang na bumalik na si Javier. Natuwa ang mga ito. Katulad niya, na-miss din umano ng kanyang mga magulang ang rebelde. Katuwang na kasi nila ito. Gaya ng sinabi sa kwento, para ng bahagi ng pamilya. Ibang-iba si Javier kumpara sa mga kasama nito. Hinihimok kasi sila maging kasapi pero inaabisuhan naman sila ng palihim ni Javier. Huwag umanong makinig sa panghihimok dahil masisira lamang ang buhay. Kapag nakapasok ay wala nang atrasan yon. Naitanong ni Adolfo kay Javier kung nahuli niya ba ang nilalang. Ayon kay Javier ay hindi umano pero natagpuan niya kung saan namumugad yon. Nasa loob lamang umano ng nayon at kasama ng mga residente. Yung napatay niya umano ay hindi niya alam kung taga saan, pero ang hinala niya ay hindi sila magkasama. Dahil kung magkasama pa malamang wala nang gagalang nilalang sa lugar nila. Sinabi ni Javier na huwag sasabihin ito sa mga magulang ni Adolfo. Huwag na huwag nilang sasabihin nakapatay siya ng aswang noon. Ipinaganda ng makakain si Javier. Ayon pa kay Adolfo, para umanong balikbayan ito, nagkatay pa ng manok at naging masarap ang ulam nila. Malalim na gabi na yon. Nasa gilid ng bahay si Javier. Nakikita ito ni Adolfo na sinusuri ang mga binaon sa lupa ng mga armas. Tapos ay tinabunan din ng lupa. Ilang saglit pa ay lumapit na ito rito. Ayaw niya kasing maantala ito habang may ginagawa. Masyado umanong maselan kapag lumapit siya habang hawak ang kalibre ng baril. Niyaya siya ni Javier na kumuha ng bangko noon. Doon umano sila malapit sa bangin. Tinanong pa nito kung umiinom ba. Nakabili umano ng alak si Javier noon. Ngumisi si Adolfo at umiling at sinabing hindi siya umiinom. Ayon naman kay Javier, halos lahat ng may edad na tao sa lugar ay umiinom. Maging ang tatay umano ng binata. Posibleng uminom umano si Adolfo. Pwede naman yon. Basta't wag lamang pasobrahan. Matapos makarating sa bandang bangin, ay may nakatayo na doong 2 umanong bote ng bilog. Ito yung mga iniinom ng mga panahon na yon, na siyang partikular talaga sa mga tagong lugar. Pwede ding tuba kaso walang masyadong nagtutuba doon. Doon na sinabi ni Javier kung ano ang tangan niya. Ipinakita sa binata ang bala ng baril. Ayon dito,
ang laman umano ng baril ay nakaipit na mga papel. Pero ang mga papel na yon, may mga nakasulat na kataga. Tapos ay nakalublob ito sa lana. Anumang banta umano ay malalaman niya kagad. Kaya nga bago pa makarating ang mga rumoronda ay may hudyat na sila nun. Umiinit umano ang balang yon at karaniwang tinatawag na habak. Bukod pa diyan, inangat umano ni Javier ang damit. Tapos ay may kinapaka pa ito sa kanyang tadyang. Sa dibdib ito banda pero malapit sa ilalim ng kilikili. Pinakapapa ito kay Adolfo at ang sabi naman ng binata ay para umanong lisay o yung tinatawag na bukulosis nun. Nagtanong ang binata kung ano ba yon. Baon yan. Bala din pero ang laman mutya. Mutya ng dalubhasa. Napatanong si Adolfo kung ano yung mutya na yon. Ang sabi naman ni Javier ay dalubhasa lamang umano. Pero ang totoo ay tinatawag itong mutya ng panyawan. Tagaliwas umano ang bisa. Tagaliwas ng tao kumbaga. Galing pa ito sa tatay niya na naging pinuno nga noon. Pero namatay kaya kinuha niya sa katawan nito. Bunga umano yun ng panyawan. Ang pinagkaiba lamang sa iba, kulay asul umano ang bunga at may kasama ding langis o lana sa loob. Dagdag pa ni Javier, umuusok umano yun at maglalabas ng kakaibang amoy kapag merong banta sa paligid. Kapansin-pansin umano ang usok nito. Nang tanungin umano ito ni Javier kung gusto niya pa bang malaman ng iba at kung gusto niya bang matuto dito. Ayun, lumaklak ng alak si Adolfo. Ito pa lamang ang unang beses niyang nakainom at dahil nga binyag yon, mabilis itong tinamaan ng alak. Naging madaldal at palabiro na rin ang binata. Maraming sinabi sa kanyang rebelde. Napag-usapan pa nga nila ang lugar kung saan nakatira ang aswang na yon. Tinanong niya pa si Javier noon kung may plano ba itong patayin ng nilalang na yon. Ay naman kay Javier ay hahanapan niya lamang umano ng tiempo. Dahil na rin sa may tama si Adolfo ay sinabi nito na gusto niyang sumama. Yun ay kung papayag si Javier noon. Tumawa ng tumawa si Adolfo. Napakalakas umano ng tama ng alak para sa kanya. Napakadesidido niya noon sumama. Pero ayon naman kay Javier, hindi pwede gawa ng delikado daw ang ganon. Mas ikakampante niya mag-isa kesa may kasama. Mahahati umano ang kanyang isipan. Ayon naman kay Adolfo, matagal na silang nakatira sa lugar. Ipagpalagay na lamang umano na may aswang pero wala naman umanong nababalitang pinatay ang mga ito. Yun ang akala mo, Adolfo. Tingin mo kapag hindi ko napigilan yung aswang, anong sasapitin ng tiyo mo? Baka naman iniisip mo na walang kinakaing tao. Ama, nakikita ko dito kadalasan mga balbal. Mga magnanakaw ng bangkay. Binibigyan sakit o pinapalala ang sakit ng isang tao. Para meron silang pagkain kapag namatay. Patay kasi ang kinakain nila, hindi buhay. Napakunot na mukha si Adolfo. Kaagad niyang naisip yung kanina, yung babaeng kamuntikan ng madali ng aswang. Base na rin ito sa naging salaysay sa kanya ng kaibigang rebelde. Kaya naman kaagad niyang kinontra mga pahayag ni Javier. Ang sabi pa ni Adolfo, bakit umano yung babae sa ilog? Bakit pagkakadiskitahan? Iniisip niya kasing sasaktan yon. Ay naman kay Javier nun, hindi. Bibigyang sakit niya lamang umano ang isang tao. Kapag nakalapit yung nilalang doon sa babae ay malamang aatakihin na lamang sa puso ang babae nito. Posible ding ilang araw mamamatay na yon. Kung nakakarinig umano doon si Adolfo na yung mga namamatay sa bangungot, mauutak at magagaling umano sa kalamang itim ang mga aswang. Hindi na lamang nagsalita pa si Adolfo. May ganun pala talagang pangyayari
Kagagawan umano ng isang aswang na madalas nating iniisip na baka normal na sakit lang. Hating gabi na sila natapos sa inuman, pero hindi pa natatapos sa kwentuhan. Kinulit kasi ng kinulit ni Adolfo itong si Javier. Kung kaya naman inilahad na lahat, maging ang sinabi ni Adolfo na sasama siya sa oras na punta ng aswang. Pumayag na lamang itong si Javier. Sige Adolfo, kumuha ka ng itak. Aalis tayo. Napatanong si Adolfo kung bakit doon. Ayon naman kay Javier, hindi niya naman kasi makikita sa susunod na araw yon. Gawa ng walang kasiguraduhan ito. Abala na nga itong si Javier sa aswang. Abala pa sa pagtatago doon. Ang sinabi niya lamang kay Adolfo, basta wala umanong iyakan. Dali-daling kumuha ng itak itong si Adolfo. Kamuntikan pa umano itong malaglag sa bangin pagkabalik. Lasing na umano ito noon. Kahit iniisip niya na pahirapan ang gagawing hakbang. Pero sobrang lakas ng kanyang loob noon. Dahil nga sa sobrang padahilig ng daanan ay hindi maiwasang mawalan ng balanse. Bago pa nga nakarating sa baba, napakasakit umano ng kanyang balakang. Tumama kasi ang puwet niya at gumulong ito pa ibaba. Parang gusto pa nga niyang uminom noon pero napasubo na umano. Nakakahiya namang biglang mababago ang isip. Malakas kasing mang-asar itong si Javier. Ang kabilang nayon ay medyo may kalayuan. Pero hindi na yun alintana pa ni Adolfo. Hindi naman daw madilim gawa ng may buwan sa mga puntong yon. Nasa 3:00 na ng madaling araw at nakarating na sila dito. May mga bahay at kagaya din ng lugar nila ang postura ng lupa doon banda. Padahilig pero hindi ganoon kalala. Walang kibo itong si Javier. Sa kabila ng lahat, sa puntong yun ay tila na imasmasan na si Adolfo pero daman niya ang matinding pagod. Walang ibang laman ang isip kung hindi ang mahihigaan nun. Niyaya ito ni Javier na sumunod sa kanya. Sa baba umano sila at huwag sa taas dahil mabubulabog nila mga tao. Yung mga aswang umano sa lugar na yon, napakagaling makitungo nang hindi na paghahalataan nun. Sumunod si Adolfo kahit hindi niya naramdam ang mga paa niya. Namamanhid na kasi ito. Ang problema ay hindi pa siya nakatsinelas. Doon niya napagtanto na wala siyang suot ng magkaulirat na. Ayon pa kay Javier, nakakaramdam umano siya ng albularyo. Nagtataka siya. May albularyo pala sa lugar na yon. Kung hindi umano siya lumapit ay hindi niya malalaman. Sa unahan lamang umano ang bahay ng nilalang. At ang mas malala pa, mukhang magkakilala pa umano sila ng albularyo. Magkakasunod na bahay ang nadaanan nila, pero nasa taas banda ito. Naririnig pa niya ang kahol ng mga aso noon. Iniingatan noon ni Adolfo ang magkamali kahit konti lang. Napakadulas ng daan. Sa paanan siya ng bundok pupulutin kapag nagpakumpiyansa ito. Hanggang sa ilang saglit pa, napabuntong hininga na lamang si Adolfo nang may makitang espasyo noon. Nasa gilid lamang yun ng bundok pero may namumukod tanging bahay. Nagtanong kaagad si Adolfo kung bahay na ba umano ito ng aswang. Ang sabi naman ni Javier, hindi. Bagkos ay tirahan umano ito ng albularyo. Anong gagawin natin dito? Tanong ni Adolfo. Magpapakilala lamang sa kanya. Mukhang pinapalampas kasi ang kampo ng dilim dito eh. Tugon ni Javier noon. Umabante ito ng lakad. Tapos ng ilang distansya na lamang ang bahay na yon. May napansing tao si Adolfo. Nakabungad umano ito sa bakuran. Tapos tumatango-tango at binati pa sila ng magandang umaga. Nagpakilala naman itong si Javier at sinabi nito na kapatid niya umano si Adolfo.
na may sadya lamang sana sila. Nakilala ni Adolfo yung tao nun. Tumalikod kaagad siya nang tumitig ito sa kanya. Kaibigan ito ng kanyang tatay. Itago na lamang natin ito sa pangalang Busyo. Mang Busyo na manggagamot at magaling sa paghihilot. Katunayan pa nga, naisugod na dito si Adolfo nung minsang nilagnat ito. Lumipat pala ito ng tirahan. Dati kasi ay nasa itaas banda ang bahay nito. Hindi kita kilala. Yung kasama mo lang yung kilala ko. Pero wala siyang kapatid. Diretsuhin mo nga ako. Sambit ni Mang Busyo nun. Napatanong si Javier kung ano bang nangyayari sa lugar. Bakit may aswang at hinahayaan ang albularyo na ito? Hindi kagad nakapagsalita si Mang Busyo. Napakunot umano ang mukha nito. Kitang-kita yun ni Adolfo. Minabuti niyang humarap na lamang. May liwanag naman mula sa bahay na yung nakikita niya ang mukha nito. Hanggang sa sinabi ni Mang Busyo na ano umano ang pakialam ni Javier. Tinanong pa si Javier kung taga saan ito at bakit umano napaka-pakialamero nito. Wala naman umanong masamang ginagawa ang aswang nun. Anong wala? Ano sa tingin mo? Pupunta kaya ako dito kung wala pa? Mukhang nasa bahay mo yung aswang Kapamilya mo no? Mag-ayos-ayos ka. Tinitingala ka ng mga tao bilang mabuting imahe. Sambit ni Javier nun. Ayon pa kay Adolfo, kinabahan na lamang siya bigla na para bang may mali umano. Bukod pa diyan ay ramdam niya ang tensyon sa may lugar. Sa tingin niya noon ay may mangyayaring hindi maganda. Nagkatotoo ang pakiramdam niya na yon. Lumapit umano itong albularyo tapos ay tinitigan ng mata sa mata si Javier. Lumayo ng konti si Adolfo. May tangkil din kasing itak itong si Mang Busyo nun. Asawa ko siya. Mabuti na lang nakaabot sa bahay. Ikaw palang sala rin sa kanyang pagkaroon ng sugat Nayanggaw siya at hindi ko kayang pagalingin yon. Oh, bakit hindi ka makakibo? May problema ba sa sinabi ko? Sambit ni Mang Busyo. Nagulat si Adolfo ng mga sandaling ito. Babae pala yung namataan at nakalaban ni Javier. Si Javier noon ay makikita niyang umiiling-iling. Tapos ay lumapit ito kay Mang Busyo. Mga ilang dangkal na lamang umano ang layo nila sa isa't isa noon. Matagal ka ng albularyo. Ramdam kita. Hindi mo napagaling yung asawa mo nung unang sintomas? Napakadali lamang nun Nakabungad ka na. O baka naman hinayaan mo lang. Posible ding aswang na talagang asawa mo dati pa. Tama ba ako? Maya-maya pa ay nakita niya na parang sinusubukan umano nitong matanda na bunutin ang itak niya. Kaya naman pinagbantaan siya ni Javier nun. Napapansin ni Adolfo na wari may umuusok sa balikat ni Javier. Alam niya kung ano ito. Yung tinatawag ni Javier na baon. Ang mutya ng panyawan. Sumimangot umano noon si Mang Busyo. Umatras ito ng bahagya. Dito na ito bumunot ng itak. Lakas ng tangan mo Pero mas veterano ako sa'yo. Subukan ba ang gusto mo? Ngumisi si Javier sa sinabi ni Busyo. Tapos tumango ito at sinabing pwede daw siyang pumatol sa matanda. Nagalit itong si Mang Busyo. Mabilis na tinaga ng itak si Javier. Pero kumabig lamang ito ng konti at hindi nakapatama si Mang Busyo noon. Dahil sa buwelong yun ay nawalan pa ng balanse si Mang Busyo. Dahilan para kamuntikan itong matumba. Mas lalong nagalit si Mang Busyo at walang tigil sa pagtataga ito at kumpas ng kamay sa baydura. Pero hindi natatamaan si Javier. Takang-taka noon si Adolfo at kitang-kita niya na nakapuntirya ang itak pero
bigla na lamang lilihis ang pagtaganon. Hindi naman daw gumagalaw itong si Javier. Panay na ang bigkas na mabigat na salita ni Mang Busyo. Hindi nagtagal ay kumilos na rin si Javier. Isang tulak lamang at natumba ang matanda nun. Tinapakan ni Javier ang dibdib at tinambahan ng pagsuntok. Sige palag, tama ka. Hindi mo ako kilala. Kaya hindi mo alam kung ano ako at ano ang kaya kong gawin. Ibaba mo yung itak mo at itigil mo yung pagmumuni-muni mo. Hindi ubra sa akin ang mga pipitsyuging orasyon. Gusto mo bang kumain ng sariling mga ngipin? Sambit ni Javier. Binitawan naman ni Mang Busyo ang itak, tapos ay nagmakaawa ito na huwag gagalawin ng kanyang asawa. Pasyente niya umano dati ito pero huli na nang lumapit sa kanya. Nakakapit na umano ang yanggaw. Sa kanya daw ito na natili ng ilang taon hanggang sa napamahal na lamang ito at nagkatuluyan sila noon. Ipagpasensya na umano dahil minsan kapag sinusumpong ay hindi niya nagagawang mapigilan, lalo't kapag wala siya sa bahay. Pero wala naman umanong ginagawa itong kapangasan. Hanggang sa tingin lamang sa gustong biktimahin nun. Dahil binalaan niya ito dati pa na sa oras na manalasa siya, ay siya na mismo ang papatay. Katunayan ay nagbunga ang kanilang pagsasama. Pero nang lumaki na ang kanyang mga anak, ay pinalikas niya ito para maiwasan ang pagpapasa. Hindi naging madali yung kalagayan ko. Mali ka din ang hinala na ginagamit ko ang asawa sa pagtatanim ng sakit sa kung sino. Maniwala ka sa akin. Kung gusto mong puntahan mo sa bahay, naroon at nagpapahinga ang asawa ko. Ewan ko lang kung magiging madali ba para sa kanya mga tinamong sugat. Tingin ko mamamatay siya kapag hindi nakatagal eh. Napapailing daw si Javier noon sa sinabi nito ni Mang Busyo. Dapat ay sinabi ka agad para magkaintindihan. Hindi na sana humantong pa sa kamuntikang magpatayan sila. May panyawan po ba dito? Panyawan yung gamitin mo. Ipatak mo sa sugat niya ang indagta. Tapos magpakulo ka ng ilang tipak. Ipainom mo sa kanya. Gagaling pa yung asawa mo. Babalik sa normal. Basta samahan mo lang ang gamutan sa kanya ng orasyon. Alam mo na yan dahil albularyo ka. Pinakawalan ni Javier si Mang Busyo matapos sabihin yon. Tapos nagmungkahi na itong umalis na sila sa lugar. Humingi naman ng tawad si Adolfo. Sinabi niyang anak daw si Javier ng kanyang tiyuhin na taga Negros. Sinadya niyang magkunwari para na rin hindi isiping rebelde. Hindi naman nagsalita pa si Mang Busyo matapos nun. Umuwi sila at maaga na nang makarating. Parang inihatid lamang si Adolfo dahil ilang saglit lamang daw ay umalis din kaagad ito. Isang linggo mahigit ang nakalipas. Bigla na lamang napabisita itong si Mang Busyo sa bahay nila. Wala naman ang mga magulang ni Adolfo. Kasalukuyan itong nasa bayan dahil nga may pinuntahan. Hinanap ni Mang Busyo itong pinsan umano ni Adolfo. Nagulat si Adolfo sa isinuwalat ng matanda noon. Ayon pa dito ay gumaling umano ang kanyang asawa. Hindi niya naisip na pwede palang gamitin ang panyawan. Magpapasalamat sana siya kay Javier noon. Sinabi naman ni Adolfo na wala doon si Javier. Nasa Bohol. Nagbabakasyon lang gawa ng sa mga kaanak niya. Ngayong nasa Bohol na. Pag-uwi umano nito patungong Negros ay dadaan ito sa kanila, kaya sasabihan na lamang ito ni Adolfo. Hindi din naman nagtagal si Mang Busyo. Umalis din ito kaagad. Saka naman lumitaw itong si Javier na para bang bula na nasa gilid lamang kaagad ni Adolfo. Napatalon pa nga daw ang binata nun. Sinusundan niya kasi ng tingin ng albularyo habang papalayo. Nagtawanan na lamang umano sila ng mga sandaling yon. Nanatili si Javier ng ilang araw, pero nang lumala ng ronda, lumikas na ito. Hindi man lamang daw ito nagpaalam. Tiyak na hindi na babalik pa dahil sinuri ni Adolfo ang lagay ng armas at wala na mga ito doon.
Malaking bahagi sa kanila si Javier. Masasabing nagtatak talaga at nag-iwan ng nakakatakot, nakakamangha at nakakatuwang alaala. Mula noon ay hindi na nasilayan pa ni Adolfo ang kaibigan. Ilang taon nang nakalipas, nagkaroon ng inkwentro umano laban sa mga sundalo. Maraming nasawing rebelde. Pinuntahan pa nga ni Adolfo ang pinangyarihan pero wala naman doon si Javier. Nagpapasalamat si Adolfo noon at iniisip niya na baka nagbagong buhay na ito.